Akala ng lahat ay isa siyang pangit at walang dating. Ngunit nabigla sila nang makuha niya ang isang nagbabagang Russian chick, gamit ang kanyang ipinagbabawal na teknik. Si Alia ay isang Diyos ang pinapangarap ng lahat sa paaralan, dahil sa kanyang magandang pagmumukha at dahil siya ay half-Russian. Siya ay isang all-around genius na may mahusay na mga marka sa pag-aaral pati na rin sa sport, at simula ngayong taon siya rin ang magiging treasurer ng Student Council. Tumatabi ang lahat para bigyang daan siya habang naglalakad. Maya-maya, hinaranggan siya ng isang senior at ipinakilala ang sarili bilang si Ando. Sinabi nitong marami na siyang nabalitaan tungkol kay Alia mula sa kapatid nito at niyaya siyang makipag-date, ngunit agad siyang tinanggihan ng malamig na si Alia. Nagpumilit si Ando at humingi na lang kahit ng kanyang numero, ngunit sinabi ni Alia sa kanya na wala siyang anumang interes sa face card nitong mukhang unggoy. Sinabihan din niya itong tanggalin ang kwintas dahil labag ito sa patakaran ng paaralan bago siya naglakad palayo, habang ang lahat ng estudyante ay gulat na winasak niya lang ang puso ng superstar ng Student Council. Walang pakialam si Alia sa lahat ng ito, at pumasok na sa silid-aralan. Umupo siya sa tabi ng kanyang kaibigang si Q's na natutulog sa desk nito. Sinipa niya ang upuan nito, na nagpagising dito habang tinatitigan niya ito ng masama, sabay tanong kung nanonood na naman ba ito ng anime buong gabi. Sinabi nito sa kanya na ang anime ay isang sining ng mga Diyos, at hindi niya dapat ito bastyusan dahil tinulungan nito ang ilang kalalakihan na takasan ang kalungkutan, at sinabi sa kanya na may nakasagutan siya sa Twitter na isang neckbeard tungkol sa kung legal ba o hindi ang mga loli. Nagsimulang daldal ng daldal si Alia at tumalikod, ngunit nang magsimula itong humikab, may nasabi siya sa wikang Russian, na ikinahiya niya. Pagkatapos nito ay nagsimulang maghanap si Q's ng kanyang libro sa chemistry, nang matanto niyang nakalimutan niya itong dalhin. Pumayag si Alia na makisalo sa kanyang libro, kaya pinagtabi nito ang kanilang mga lamesa, at nagsimula ang klase. Sa kalagitnaan, natulog na naman si Q's habang nagtatanong ang guro, kaya tinusok siya ni Alia ng panulat, na nagpabaliw sa kanya sa sakit. Nagtanong ang guro kung alam ba niya ang sagot, at napilitan siyang tumayo nang hindi man lang alam kung ano ang tanong. Tumingin si Q's kay Alia na itinuro ang salitang tanso, at agad niya itong sinabi ng malakas, ngunit mali ang sagot, kaya tumayo si Alia at sinabi ang tamang sagot. Naupo sila at nagtanong si Q's kung bakit siya pinaglalaroan nito. Ngunit sinabi ni Alia sa kanya, na dapat niyang malaman na may mga taong paglalaroan ka lang, kahit wala ka naman sa Play Store. Sumigaw siya rito dahil sa pagiging masamang kaibigan, ngunit sumagot si Alia ng isang salitang Russian, na sinabi niyang ang ibig sabihin ay tanga. Gayunpaman, hindi na kontento si Q's, at inulit niya ang parirala sa kanyang isip para lamang matanto na tinawag siya nitong cute, dahil hindi nito alam na nakakaintindi siya ng kaunting Russian. Noong bata pa siya, may isang batang babaeng Russian na lumipat sa kanilang kapitbahayan, kaya natuto siya ng mga parirala mula rito. Nang hindi nalalaman ni Alia, halos naiintindihan ni Q's ang lahat ng kanyang sinasabi, ngunit alam niyang kung hihiritan niya ito, mamamatay ito sa hiya. Pagkaraan ng ilang sandali ay natapos ang klase at agad na inilabas ni Q's ang kanyang telepono. Sinabi ni Alia sa kanya na hindi ito pinapayagan, ngunit idinahilan ni Q's na ito ay isang emergency dahil may pagkakataon siyang makakuha ng regalo sa Genshin. Tiningnan niya ito bago sumigaw sa tuwa, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Sinabi niyang nakuha niya ang Moon Goddess. Pagkatapos ay hinablot ni Alia ang kanyang telepono at tiningnan ito para makita ang isang babaeng may pilak na buhok sa laro. Ibinalik niya ito habang nagpapakasimp naman si Q's sa Diyosa na parang isang tunay na kakaiba. Mukhang nasaktan si Alia habang bumubulong sa Russian na kahit siya ay may pilak din na buhok. Ngunit nang tanungin ni Q's kung ano ang sinabi niya, idinahilan niyang tinawag niya itong isang tryhard gamer. Sinabi nito sa kanya na nagkakamali siya dahil naglalaro lamang siya gamit ang mga free-to-play na karakter, hindi tulad ng mga totoong sweaty tryhards na gumagamit ng mga pay-to-win na karakter para maglaro. Sinabi na lang ni Alia na hindi nito alam ang kanyang sinasabi at mamamatay itong mag-isa, kung mananatili siyang isang pangit na katulad nito bago umalis. Sa oras ng tanghalian, umupo si Q's kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang lamesa. Ang kalbong walang jaw ang Meniokis ay nagngangalang Maro, habang ang blonde naman ay nagngangalang Kyo. Maya-maya,
Patuloy na nagdadaldaw si Mauro dahil hindi pa daw siya nakakaamoy ng babae, at malamang na mamamatay na mag-isa. Nang bigla nilang mapansin si Alia, at ang kanyang grupo ng mga babae sa kantina, habang sinusubukang maghanap ng mga upuan. Hinangaan ni Hughes ang kagandahan ng magkapatid na Russian, habang nakikipagtsismisan naman si Mauro tungkol sa narinig niyang may kadate na si Masha. Kaya sinabi ni Hughes kay Mauro na wala siyang pag-asa kahit na siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo. Habang sinabihan naman siya ng kalbo na manahimik at inakusahan siyang gago, dahil lang sa kinakausap siya ni Alia. Lumingon si Hughes para tingnan si Alia, pagkatapos ay sinabi kay Mauro na madalas itong nagagalit sa kanya, ngunit si Mauro ay isang degenerate na hahayaang tapakan siya ng mga babae, kaya hindi niya ituturing na masama ang mapagsabihan ng marahas. Sinabi pa nitong kung may pagkakataon siya, mas pipiliin niya si Soo dahil mukha itong mas madaling lapitan. Ngunit ibinalik siya ni Hughes sa realidad, na sinasabing hindi niya pa rin ito ka-level at mas marami pa itong tinanggihang lalaki kaysa kina Alia o Masha. Lumingon si Hughes para makitang naglalakad sa kanilang gawi sina Alia, at nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Soo nang ngumiti at nagtanong kung maaari ba silang maupo rito. Pumayag siya at agad na umupo si Soo sa tabi niya habang si Alia naman ay umupo sa kabilang tapat ng lamesa na mukhang dismayado. Nagsimulang makipag-usap si Soo kay Hughes tungkol sa kanilang magkaparehong piniling ramen at kung paano nila parehong iniisip na silang dalawa ay magkaibigan, habang si Alia naman ay nakatingin sa kanyang omelet at nagsisimula ng mag-init sa galit. Tinanong niya si Hughes kung magkakilala ba sila ni Soo, at sumagot si Soo na bata pa lang ay magkakilala na sila, dahil nagkasama sila sa preschool at magkaibigan na simula noon. Tinanong ni Hughes si Soo kung magkaibigan ba sila ni Alia, ngunit sinabi nitong hindi pa, pero umaasa siyang magiging magkaibigan sila sa lalong madaling panahon, habang si Alia naman ay napatingin sa ibaba at sinabing hindi naman niya ito mamasamain. Maya-maya ay umalis na ang dalawang third wheel sa lamesa, habang sinabihan ni Mauro si Hughes na kunin ang panalo sa dalawang ito bago umalis. Pagkatapos ay umusog si Soo papalapit kay Hughes, na ikinainis ni Alia habang sinisimulan nitong tanungin si Hughes kung gusto niyang sumali sa student council dahil inaalok niya ito ng posisyon. Tumanggi si Hughes na nagsasabing wala siyang anumang interes, ngunit nagpumilit si Soo na nagsasabing magiging magandang katambal siya para sa kanyang sarili at kay Alia. Bukod dito, may karanasan din siya sa pagiging vice-presidente noong middle school. Ikinagulat ito ni Alia, ngunit sinabi ni Hughes na noong panahong iyon siya ang VP habang si Soo ang presidente. Ngunit iyon ay dahil lamang sa ang bawat presidente ay kailangang may kasamang kapareha na magiging VP din. Lumingon si Soo kay Alia at sinabi rito na sa kabila ng hitsura nito, alam pa rin naman nito kung paano tapusin ang trabaho, ngunit mukhang nena si Alia habang umiinom ng kanyang cola. At sinabi sa wikang Russian na alam na niya iyon, at hindi niya kailangan ang pangit nitong mukha para sabihin iyon sa kanya. Matapos ang tanghalian, nagpaalam na si Soo, kaya naiwang mag-isa sina Alia at Hughes, at agad na nagtanong si Alia kung close ba silang dalawa. Sumagot si Hughes na mabuti silang magkaibigan at nagtanong kung bakit mukhang gulat na gulat si Alia. Sinabi ni Alia na hindi niya akalaing may babaeng magkakagustong maging kaibigan ang isang tanga, ngunit itinuro siya ni Hughes, sabay sabing babae naman ito at kaibigan din niya. Natigilan si Alia at sinabing kaibigan nga niya ito bago naglakad palayo, na nagdadahilan na may nakalimutan siya sa opisina. Kinalaunan ng gabing iyon, napanaginipan ni Hughes ang nakaraan at ang batang babaeng Russian, na kalaro niya araw-araw noong tinuturuan siya nitong magsalita ng kaunting Russian. Walang alam sa Japanese ang bata, kaya pinilit ni Hughes ang sarili na matuto ng Russian para lang makausap ito. Nagising siya mula sa panaginip na may malungkot na mukha, nang matanto niyang sa puntong ito ay hindi na niya maalala ang pangalan nito. Pagkatapos niyon ay hindi na siya natulog, sa halip ay nagpa siya na lang siyang bumangon at pumasok sa paaralan. Nang dumating si Alia, nagniningning na ang silid-aralan habang sinasabi sa kanya ni Hughes na maaga siyang nagising at wala siyang magawa. Naglakad si Alia patungo sa kanyang desk at napansin ni Hughes na may dumi ang stockings nito. Ipinaliwanag ni Alia na habang naglalakad siya, may truck na dumaan sa isang imbak na tubig at natalsikan siya, ngunit may dala naman siyang ekstrang stockings kaya walang problema. Pagkatapos nyon, tiningnan niya si Hughes at tinanong kung talagang ayaw nitong sumali sa student council.
Sumagot ito ng may buntong hininga na wala nga siyang interes sa council. Mukhang medyo nadismaya si Alia, ngunit pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang stockings at napansing agad na umiwas ng tingin si Q's. Nagpasya siyang pagtripan ito ng kaunti at sinabihan itong kumuha ng ekstrang medyas sa kanyang locker. Iniwas ni Q's ang kanyang mga mata at kinuha ang stockings mula sa locker, ngunit sinabihan siya ni Alia na isuot ito sa kanyang mga paa. Nagulat dito si Q's, ngunit sinabi ni Alia na dapat ay itinuturing itong isang blessing, para sa isang jabbolerong katulad niya. At napagtanto ni Q's na blessings nga ito, nang biglang bumulong si Alia sa wikang Russian. Sinabi nitong siguradong naglalaway na naman sa sarap, ang mga nanonood ng recap ni Annie Riz na ito. Nagsimulang suriin ni Q's ang pag-iisip nito. Nag-isip siya kung isa ba itong linguist na gumagamit ng wikang Russian, para makaramdam ng kaunting kalayaan, o sadyang isang uri lang ng psycho. Ngunit, kahit ano paman, lumuhad na lang siya at hinawakan ang mga paa nito. Ikinagulat ito ni Alia, na hindi akalaing gagawin niya iyon. Nagsimula itong pumiglas palayo, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang mga paa nito at dahan-daang isinuot ang medyas. Ngunit, aksidente niyang nahawakan ang malamanok na hita nito. Kaya nagresulta iyon sa isang mabilis na sipa sa kanyang mukha, dahilan upang ma-knockout siya. Habang si Alia naman, ay tumakbo at nagsisigaw na may nakapasok na Johnny Sins. Kinalaunan sa araw na iyon, nag-text siya sa kanyang League of Legends forum tungkol sa kung paano siya posibleng may pagnanasa pala sa paa, nang mapansin niyang mukhang galit pa rin si Alia. Lumabas ito, at agad siyang sumunod para humingi ng paumanhin sa kanyang mga ginawa. Lumingon ito at sinabi sa kanya na kasalanan niya talaga dahil sinipa niya ito. Sinubukan niyang hawakan ang leeg nito, sabay tanong kung nasaktan ba ito. Agad na dumiit palayo si Q sa hiya. Nagsasabing wala itong dapat ihingi ng paumanhin, dahil ipinakita naman nito sa kanya ang isang sulyap ng Promised Neverland. Biglang naintindihan ni Alia kung ano ang tinutukoy nito, habang nagtataka naman si Q kung bakit napakatanga niya. Kahit na pagkatapos nyon, yumuko pa rin siya at nagpasalamat sa kamangha-manghang tanawin. Nagresulta ito sa isang suntok sa mukha mula kay Alia, na nagpa-knockdown sa kanya. Nagsimula itong tumakbo palayo habang tinatawag siyang Meniokis sa wikang Russian. Ngunit, hinabol niya ito habang sinasabihan siya nitong lumayas. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nahabol niya ito at inalok ng paborito nitong cola bilang alay kapayapaan. Uminom ito ng kaunti, at nagtanong sa Russian kung gusto niya rin ba ng higop. Nauwi sa pagkaruwag si Q's, at nagkunwaring walang alam. Habang nangyayari ito, ngumiti si Alia at nag-angkin sa Russian na kaya niyang ipahayag ang kanyang mga damdamin sa wikang Russian na hindi nito kailanman maiintindihan. Habang si Q's naman, ay nakatayo roon na nag-iisip na alam niya ang Russian. Ngunit, nagpasya siyang panatilihin muna itong sikreto, upang makita kung ano ang totoong nararamdaman nito. Lumipas ang ilang araw ng isang hapon, tinawag ni Yuki si Q's, at hinilingan itong tulungan siyang maglinis ng silid ng council. At ubili siyang pumayag, dahil ang tamad niyang katawan ay hindi sanay sa pisikal na gawain. Ngunit, nakipagkita pa rin siya rito, at nagsimula silang magkwentuhan. Nang biglang lumitaw si Alia mula sa kabilang panig ng silid sa likod ng ilang kahon, na mukhang medyo bonus na makita ang pagiging malapit ni na Yuki at Q's. Napagtanto niya na tiyak na sinadya ni Yuki ang buong sitwasyong ito para pagtripan siya, dahil alam nitong gusto siya ni Alia. Nagsimulang maglinis ng lahat, at patuloy na nakikipagkwentuhan si Yuki sa kanya. Habang si Alia naman, ay tila lalong nababanat ang mukha sa galit at sinabihan si Q's na mag-focus sa trabaho. Napagtanto ni Yuki na ito ang perpektong pagkakataon, kaya nagdahilan siya at lumabas. Nang biglang marinig ni Q's na bumulong si Alia sa Russian, na kahit siya ay gusto rin ng kaunting atensyon. Patuloy niya itong sinasabihan sa Russian na lumapit sa kanya, habang mayabang na nag-iisip na literal na inihahain na ng babae ang sarili sa kanya habang wala itong kamalay-malay. Samantala, nagtataka naman si Q's kung anong uri ng uhaw na kaisipan ang nagpapasalita rito ng ganoon ka-open. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang natitirang trabaho ay natapos ng medyo mabilis at paalis na sana siya. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na senior, na nagulat nang makitang malinis na ang lahat. Sinabi ni Yuki sa kanya na tinulungan sila ni Q's,
kaya nagpasalamat ito kay Hughes at ipinakilala ang sarili bilang si Ken, ang presidente ng Student Council. Sinabi niya kay Hughes na marami na siyang narinig tungkol dito mula kina Alia at Yuki. Ngunit, nagsimulang makaramdam ng hindi komportable si Hughes at nagpas siyang umalis. Pinigilan siya ni Ken, na nagsasabing tinulungan niya sila pagkatapos ng klase kaya ililibre niya ito ng hapunan ngayong gabi. Magalang na tumanggi si Hughes sa alok, na nagsasabing tumutulong lang naman siya sa ilang kaibigan. Bago pa man siya makaalis, sumabat si Yuki sa usapan at sinabi sa kanya na dapat niyang tanggapin ang regalo. Magluluto rin naman siya para sa sarili niya sa bahay kung sakali. Nauwi sa pagpapasya si Ken para sa kanila, at inimbitahan din sina Yuki at Alia na sumama sa kanila para maghapunan. Kinalaunan ng gabing iyon, pumunta silang lahat sa isang kainan at naupo. Habang muling nagpasalamat si Ken kay Hughes sa pagtulong sa trabaho ng council. Sinabi ni Yuki sa kanya na medyo magaling si Hughes sa pisikal na gawain dahil mabilis niya itong natatapos. Bukod dito, eksperto rin siya sa pakikipagnegosasyon. Agad na kinilala ni Ken ang kanyang talento, at inalokan siya ng posisyon sa Student Council. Magalang na namang tumanggi si Hughes, na nagsasabing tapos na siya sa trabaho sa Student Council magpakailanman. Hindi naman talaga niya ito nagustuhan noong middle school. Sinabi ni Ken sa kanya na may sarili din naman itong mga benepisyo. Sinabi niya kay Hughes na ang pagiging bahagi ng Student Council ay nangangahulugang mayroon siyang automatikong rekomendasyon, para makapasok sa mga pinakamahusay na kolehiyo sa bansa. Ngunit kahit pagkatapos nito, hindi pa rin nagpakita ng interes si Hughes, dahil ang gusto lang niya ay manood ng anime at mag-enjoy sa buhay. Sa malas niya, hindi siya tinigilan ni Yuki sa pangungulit. Sinabi nito sa kanya na maaari silang muling tumakbo para sa susunod na presidente ng council, tulad ng ginawa nila noong middle school. Mas matatag na tumanggi si Hughes sa pagkakataong ito, habang sinabi naman ni Ken sa kanya na magkakaroon ng matinding kompetisyon si Yuki, dahil tatakbo rin si Alia para sa presidente ng council. Walang kaalam-alam si Hughes tungkol dito, kaya tinignan niya si Alia para kumpirmahin ito. Sinabi sa kanya ni Alia na totoong tatakbo siya laban kay Yuki sa susunod na taon, sa panahon ng eleksyon. Matapos maghapunan, naghiwalay na silang lahat. Sumama si Ken kay Yuki sa kabilang direksyon, kaya naiwan si Hughes para ihatid si Alia pauwi. Habang nasa daan, tinanong ni Hughes si Alia kung totoong tatakbo ba ito laban kay Yuki. Ngunit, tila ayaw nitong pag-usapan ang bagay na iyon, at sinabi na lang sa kanya na kaya na niyang maglakad mag-isa mula rito. Nagpaalam si Hughes at umuwi na, para lang matagpuan si Yuki na nakadapa sa sofa at nagbabasa ng isang romantic novel. Si Yuki ay ang tunay na kapatid na babae ni Hughes. Ngunit, dahil gusto nitong maging wingman niya, nagpapanggap ito bilang kanyang love interest. Ginagawa niya ito para pagselusan si Alia, at mas magustuhan pa siya nito. Sinabi ni Hughes sa kapatid na hindi niya kailangan ang tulong nito, at bumalik na sa pagtulog. Kinabukasan, muli siyang ginaising ng kanyang mapang-asar na kapatid na tumalon sa ibabaw ng kanyang kama. Sinabihan siya nitong bumangon na, kahit na linggo noon. Pagkatapos, dinala ng makulat na brat na ito si Hughes sa isang mall para kumain ng masarap na almusal, ngunit sinimulan niya itong pilitin na manood ng sine kasama niya. Tumanggi si Hughes, kaya nagtungo sila sa isang kalapit na tindahan ng damit. Doon, napansin niyang nagbago ang kilos ni Yuki, kaya tinanong niya kung anong meron. Sinabi ni Yuki sa kanya na napansin niyang sinusundan sila ni Alia, kaya ititigil muna niya ang pag-asal bilang kapatid niya. Nagtaka si Hughes kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Ngunit, bago pa man siya makapagsalita, lumapit na si Yuki kay Alia at binati ito ng masigla. Medyo napahiya si Alia, ngunit nagpanggap na pumunta lang siya rito para mamili ng damit at nagkataon lang na nagkita sila. Tinanong ng makulat na kapatid si Alia kung nagtanghalian na ba ito, dahil papunta pa lang sila sa isang restaurant. Inimbitahan niya si Alia na sumama sa kanila. Tinanong din niya kung mahilig ba si Alia sa maanghang na pagkain. Ang kawawang si Alia ay nakakain pa lang ng medyo maanghang na curry, kaya nag-angkin itong ayos lang siya sa maaanghang. Sinabi ni Yuki sa kanya na pupunta sila sa isang ramen place na naghahain ng sobrang anghang na pagkain, at inimbitahan siyang sumama. Nagpa siya si Hughes na magpakatoto, at sinabi kay Alia na ang ramen doon ay hindi lang basta normal na maanghang.
Sa katunayan, ang restaurant na ito ay gumagawa ng ramen na sobrang anghang, na kayang magpalabas ng lava sa puwet ng kahit sino. Naramdaman ni Alia na tila pilit siyang itinutulak palayo ni Kyuz para mapag-isa kasama si Yuki. Dahil dito, nagpa siyang sumama pa rin sa kanila, kahit ano ang mangyari. Maya-maya, nagtungo na sila sa ramen place na nagpatakot ng husto kay Alia. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon kademonyong hitsura ng restaurant noon. Sinabi ni Kyuz kay Alia na nagkakamali siya, ngunit determinado si Alia at pumasok kasama nila. Umorder sila ng tig-iisang mangkok ng ramen, habang napansin ni Alia na medyo panlalaki ang suot na damit ni Yuki ngayong araw. Nagpa siya si Yuki na gamitin ito bilang bentahe. Sinabi niya kay Alia na, kaninang umaga, ay nasa kama siya kasama si Kyuz, kaya nagpa siya siyang hiramin ang isa sa mga polo nito para sa araw na ito. Biglang naibuga ni Kyuz ang tubig na iniinom niya, habang madilim naman ang tingin sa kanya ni Alia. Sinubukan niyang magpaliwanag na tumalon lang ito sa kanyang kama habang natutulog siya, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Alia kahit isang segundo. Sa kabutihang palad, dumating ang mangkok ng ramen sa tamang-tamang oras. Lubos itong ikinagulat ni Alia, dahil hindi pa siya nakakakita ng bagay na kasing pula at kasing init ng mangkok na ito. Mukhang ayos lang naman sina Yuki at Kyuz, habang sinasabihan sila ni Yuki na magsimula ng kumain bago pa lumambot ng husto ang noodles. Naramdaman ni Alia na hindi siya pwedeng maiwan, kaya agad niyang kinuha ang kanyang chopsticks at pinalamig ng kaunti ang noodles bago ito nilunok ng mabilis. Agad na humagupit sa kanya ang anghang, ngunit nagpanggap siyang ganap na ayos lang. Nagsimula na rin kumain sina Kyuz at Yuki, at hindi naman masyadong nangganong dahil sanay na sila. Ngunit, narinig ni Kyuz na bumubulong si Alia sa Russian tungkol sa kung gaano ito kabaliw sa anghang. Nag-alala siya, at nakiusap na huwag na itong kainin dahil maaari naman silang kumuha ng ibang pagkain para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Alia na gustong-gusto niya ang anghang, habang literal namang nakikita ni Kyuz na naiiyak na ito at humihingi ng tulong sa wikang Russian. Bago pa man siya makapagsalita ulit, tinanong ni Yuki si Alia kung ano ang tingin nito sa putahe. Nang sabihin ni Alia na gusto niya ito, lalo pa itong pinagtripan ni Yuki at binigyan siya ng hot sauce para idagdag sa kanyang ramen. Ginawa ito ni Yuki upang lalo pa siyang dumanas ng anghang. Sinabihan ni Kyuz si Alia na huwag itong gawin, ngunit hindi magpapatalo si Alia sa laban na ito. Naglagay siya ng kaunting sauce at tinikman ito muli. Sa pagkakataong ito, napasigaw siya ng malakas dahil hindi na niya mapigilan ang sarili, at patakbong lumabas ng restaurant. Sumunod si Kyuz sa kanya, at natagpuan siyang mag-isa sa isang parke, sabay tanong kung ayos lang ba siya. Sumagot si Alia na ayos lang siya, ngunit tinanong siya ni Kyuz kung gusto niya ng ice cream, at agad naman itong pumayag. Binilhan niya ito ng isang triple scoop, na mas nagustuhan nito kaysa sa malaimpyernong ramen. Ngunit, habang kumakain ito, tinanong muli siya ni Kyuz kung bakit gusto nitong maging presidente ng council. Agad na nasira ang mood ni Alia, habang sinasabi na gusto lang niyang subukan. Tinanong niya kung may kapareha na ba ito, ngunit sumagot si Alia na wala, at nag-angking hindi niya kailangan ng kapareha. Sinabi ni Kyuz sa kanya na hindi ganoon kadali iyon, dahil kailangan niyang magkaroon ng makakasama na tatakbo bilang vice-presidente. Sampat si Alia na maghahanap na lang siya ng random na tao, at isusulat ang pangalan nito sa rehistro at magiging ayos na iyon. Ngunit, sa mahinang tinig, bumulong ito sa wikang Russian na ang gusto niya ay si Kyuz ang maging kapareha niya. Naubos na niya ang kanyang ice cream, at tinanong si Kyuz kung may plano ba ito dahil gusto niyang tulungan siya nitong mamili ng ilang clothes. Pumayag si Kyuz na tulungan siya, na nagsasabing magkaibigan naman sila, na medyo ikinagulat ni Alia. Nagtaka rin si Alia kung naaawa ba ito sa kanya, dahil iniisip nitong wala siyang laban kay Yuki. Galit siyang naglakad patungo sa changing room, determinado na gulatin ang isip nito sa pamamagitan ng kanyang fashion sense. Ngunit, biglang kinabahan sa pag-iisip na paano kung hindi man lang ito mag-react. Lumabas pa rin siya ng silid. Sa kanyang gulat, sa sandaling makita siya ni Kyuz, agad itong nagbigay ng papuri na nagsasabing ang damit ay nagpapaganda sa kanya ng higit pa sa normal niyang hitsura. Laking gulat niya rito, kaya tahimik niyang isinara ang kurtina at nagsimulang magpanik. Habang sa kabilang panig naman,
Pati si Hughes ay nagsimula na ring mahil sa banat na medyo may kakringgehan na kakasabi lang niya. Nagpa siya si Alia na ituloy lang ito, kaya sinimulan niyang magpalit ng mga damit ng isa-isa. Nagmistula itong isang ganap na fashion show para kay Hughes, na nagbibigay puri sa bawat damit na isuot niya, na lalong nagpaganda sa pakiramdam ng babae. Sa wakas, nagpa siya siyang sumubok ng isang medyo mas mapangahas, revealing, na damit at binuksan ang kurtina para umanggulo, para lang makitang dumating na rin pala si Yuki. Tahimik siyang dumiit pabalik at isinarado ang kurtina, bago nakaramdam ng matinding hiya at ninais na lang maglaho at mabaon sa lupa. Kinalaunan ng gabing iyon, magkasama silang bumiyahe pabalik sakay ng tren, ngunit si Alia ay masyado pang tuliro para makipag-usap. Sa wakas, dumating na ang istasyon ni Yuki at Hughes, kaya nagpaalam na sila sa kanya at bumaba ng tren. Sinimulan ni Alia na itakwil ang sarili dahil sa pagsusuot ng ganoon kaalagang damit, dahil baka isipin ni Hughes na isa siyang kaladkarin. Nang bigla niyang matanto na pareho palang bumaba ang dalawa sa iisang istasyon, nag-isip siya kung mamanmanan ba niya ang mga ito o hindi. Nang gabing iyon, umuwi si Alia na medyo may kapansanan ang mood, ngunit agad siya dinaluhong ng sarili niyang kapatid na niyakap siya at tinanong kung kumusta ang araw niya. Napakatamad na sumagot si Alia na maayos naman ito, bago pumasok sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling mauto si Masha. Tinanong niya si Alia kung may nangyari ba, dahil hindi siya kumikilos tulad ng kanyang gawi. Huminga ng malalim si Alia, at nag-angkin na kagagaling lang niya sa pakikipagkita kay Hughes at sa kababata nito. Agad na napangiti si Masha nang matanto niyang tungkol ito sa isang lalaki, at tinanong si Alia kung gusto ba niya ito. Agad na ipinagtanggol ni Alia ang sarili sa pagsasabing wala siyang ganoong nararamdaman para rito, at iginiit na magkaibigan lang sila at wala nang iba. Nagsimulang tumawa si Masha, at nagtanong kung paano nagawang nakawin ng lalaking ito ang kanyang puso. Isinaalang-alang niya na hindi kailanman nagustuhang makipagkaibigan ni Alia sa sinumang tamad, at palaging gusto nitong maging perfectionist ang kanyang mga kaibigan. Natanto ni Alia na tama si Masha. 6 na taon ang nakalipas nung nasa Russia pa siya, nagkaroon sila ng isang group project tungkol sa pag-aaral ng pasikot-sikot sa mga lokal na negosyo. Masigasig niyang hinati ang mga gawain sa kanyang mga kaibigan, at masusing pinlano ang lahat dahil gusto niyang ang ulat nila ang maging pinakamahusay sa klase. Sinunod niya ang schedule ng perpekto, at nag-isang nangolekta ng datos sa ilang negosyo noong linggo. Ngunit, nang bumalik siya sa paaralan noong Lunes, natuklasan niyang wala man lang sa mga kaibigan niya ang nag-isip patungkol dito. Nabanad siya, at sinabi sa kanila na kakain ng maraming oras ang pagsulat ng ulat. Ngunit, tila walang pakialam ang kanyang mga kaibigan, na nag-aangking may buong linggo pa naman sila para gawin ito. Biglang napansin ng Blondie ang kanyang notebook ng mga gawain at kinuha ito, sabay sabing literal na nakasulat na si Alia ng isang buong sanaysay. Sinabihan siya ng mga itong mag-relax lang, dahil ito ay isang takdang aralin lang sa paaralan. Ngunit, si Alia ay isa sa mga perfectionist na walang preno o chill. Kaya, sinabihan niya silang seryosohin ito. Nagresulta ito sa isang malaking pagtatalo sa pagitan niya at ng Blondie. Sinabi nito sa kanyang gawin na lang niyang mag-isa ang lahat kung gusto niyang maging ganoong uri ng perfectionist, bago ito umalis. Kinalaunan ng gabing iyon, nagpaiwan si Alia ng gabi na at patuloy na isinulat ang ulat. Ipinagpatuloy niya ito araw-araw, hanggang sa wakas ay inihayag na ang mga resulta ng mga ulat. Ibang grupo ang nagtapos na nanalo, dahil mas buo at nagkakaisa ang kanilang ulat. Samantala, pinipigilan naman ni Alia ang kanyang mga luha habang nakahawak sa gawa ng kanyang grupo na ginawa niyang mag-isa. Noong araw na iyon, habang naglalakad pa uwi na may mga luhang kumikinang sa kanyang mga pisngi, nagpasya siya. Mula ngayon, hindi na siya aasa sa mga tarantadong ito, dahil palagi lang siyang bibiguin anuman ang mangyari. Pagkatapos nyon, nagtapos siyang makapasa sa isang napakahirap na pagsusulit at nailipat sa Japan. Sa kanyang unang araw doon, nagtalumpati siya sa seremonya, na agad na nagpasikat sa kanya. Pagkatapos, nang magsisimula na ang klase, napansin niya si Hughes sa kauna-unahang pagkakataon. Natutulog ito sa desk niya na walang pakialam sa mundo, kaya ginaising niya ito. Sinabi niyang magsisimula na ang klase, at may kabalisaang sinabi naman nito sa kanya na ang kanyang talumpati ay kahanga-hanga.
Ipinakilala niya ang sarili ng napaka-cordial, dahil inaasahan niyang ang lahat sa napaka-prestihiyosong paaralang ito ay mga perfectionist na katulad niya. Dahan-daang nawala ang pagpapanggap na iyon, nang mapansin niyang karamihan sa mga estudyante rito ay mga tamad din. Higit sa lahat, si Hughes ang pinakamalaking tamad. Hindi ito kailanman nagdadala ng tamang libro, palaging huli sa physical education, at literal na natutulog sa buong klase ng math. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang bumalik sa kanyang sariling shell, at hindi na nakikipag-usap sa kanila dahil banibigo na naman siya ng mga ito. Hindi nagtagal, nagbago ang mga panahon at dumating ang school festival. Hinati nilang lahat ang mga tungkulin, at nagsimulang magtrabaho para rito. Ngunit, kahit nahuli na sa lahat ng aspeto, ang mga estudyante ay napaka-chill pa rin at umuuwi na. Habang si Alia naman ay nag-o-overtime sa pagtatahi ng banner, habang nararamdamang mag-isa na naman siya. Nasaktan niya muli ang kanyang sarili at naglagay ng band-aid, nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hughes sa silid. Nagulat si Alia na makita ito pagkatapos ng klase. Ngunit, nag-angkin ito na hindi niya dapat pasobrahan ang pagtatrabaho at umuwi na. Sa puntong ito, medyo matalim ang pananalita ni Alia at sinabihan itong pakialaman ang sariling buhay, dahil marami pa siyang kailangang gawin. Ngunit, sinabi ni Hughes sa kanya na huwag mag-alala, dahil naayos na niya ang lahat. Gumamit siya ng ilang koneksyon para makakuha ng permiso na manatili ng magdamag sa paaralan. Nakipagkaibigan din siya sa handicraft club, at nakumbinsi ang mga ito na tumulong sa gawain para sa festival, kaya ngayon ay marami ng tao ang maaaring tumulong. Sinabihan niya itong mag-relax at umuwi na, ngunit sa wakas ay lumabas din ang tunay na nararamdaman ng babae. Naiiyak siyang nag-angkin na hindi siya maaaring mag-relax, dahil gusto niyang panindigan ang trabaho. Sinabi ni Alia na hindi siya masisiyahan sa anumang gawang marumi, at hindi siya makikipagkompromiso sa kalidad ng trabaho anuman ang mangyari. Sinabi sa kanya ni Hughes na inilalagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa maling mga lugar. Ngunit, kung mas matalino lang siya, itinuon sana niya ang lahat ng kanyang pansin sa pagpapakumbinsi sa lahat na magtulungan. Ito sana ay magpapababa sa pasanin niya, pati na rin magsasangkot sa lahat ng estudyante. Tumayo siya at umalis ng silid, habang nagtataka naman si Alia kung ano ba ang ginagawa ng lalaking iyon. Gayunpaman, ang sumunod na araw ay isang kabuoang pagbabago mula sa mga kinakaharap niya. Kahit papaano ay namotivate ni Hughes ang lahat na gawin ang kanilang makakaya para sa festival, at nagsimula silang mag-isip ng daan-daang ideya para sa mga atraksyon. Nagsimula silang magpuyat sa paaralan na nagkakatuwaan at nagtutulungan, kaya dahan-daang nagsimulang magbukas muli si Alia sa kanyang mga kaklase. Dumating na sa wakas ang araw ng festival. Lumabas na ito ay isang kabuuang tagumpay, dahil ang kanilang atraksyon ay nagtapos na manalo ng award para sa pinakamahusay na atraksyon sa paaralan sa pamamagitan ng malaking agwat. Natapos sa wakas ang festival sa isang sayawan ng mga estudyante. Doon, natagpuan ni Alia si Hughes na nakaupong mag-isa. Nagtanong ito kung bakit hindi siya sumasayaw, gayong ang lahat at ang kani-kanilang mga ina ay gustong makasayaw siya. Sinabi ni Alia na ayaw niyang sumayaw sa sandaling ito, dahil kinukulit siya ng bawat lalaki tungkol doon. Natawa si Hughes at sinabi sa kanya na dahil sa kanyang ugali, sinimulan na siyang tawagin ng lahat na Ice Princess. Ngunit, tila hindi natuwa si Alia rito. Sinabi niyang hindi niya gusto ang katotohanang tinatawag siyang prinsesa, dahil ipinaparamdam nito na ipinanganak siyang nasa kanya na ang lahat. Ang totoo, ay nagsumikap siya ng husto para sa lahat ng kanyang nakamit hanggang ngayon. Ngumiti si Hughes, at sinabi sa kanya na hindi na niya ito tatawagan sa pangalang iyon. Humarap si Alia sa kanya, at humingi ng paumanhin sa pagsusungit sa kanya noong isang araw. Sabay tanong kung may maaari ba siyang gawin para rito bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi ni Hughes sa kanya na hindi niya kailanman kailangang gawin ang lahat ng iyon, dahil siya pa rin naman ang taong nagbuhos ng pinakamalaking pagsisikap. Ngunit, iginiit ni Alia na kailangan niyang gantihan ang kabutihan nito. Biglang may lumitaw na grupo ng mga lalaki sa likuran niya. Sinimulan na naman siyang kulitin ng mga incel na ito para sumayaw, na ginigipit siya kahit na ayaw niya. Nagpasya si Hughes na siya na ang gumaod sa sitwasyon. Hinawakan niya ang braso ni Alia bago sila tumakbo patungo sa ground, sabay aya kay Alia na sumayaw bilang kanyang pasasalamat. Sa wakas,
Nagbalik tayo sa kasalukuyan kung saan isiniwalat ni Masha na tila simula ito ng isang magandang kwento ng pag-ibig. Ngunit, iginiit muli ni Alia na kaibigan lang niya ito, dahil may kakayahan ito at natatapos ang mga gawain. Gayunpaman, hindi nauto si Masha habang iningitian niya ito. Kinaumagahan, pumunta si Q sa student council para mag-cover para kay Yuki, dahil hindi ito pumasok sa araw na iyon. Doon ay nagtapos siyang makatagpo si Masha. Nagsabi si Masha kay Q's na marami na siyang narinig tungkol dito, at humingi ng kaunting tulong sa pamimili ng mga supply. Pumayag siya, at agad siya nitong pinasalamatan sabay hablot sa kanyang mga kamay. Bigla ay may naramdaman itong pamilyar na presensya sa kanya, at tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi ni Q's ang kanyang buong pangalan, at agad na may na-realize ang babae. Ngunit, nanatili itong tikom ang bibig, at sinabi sa kanya sa wikang Russian na dapat na silang kumilos. Nagsimula silang maglakad at pumasok sa isang shopping mall. Doon ay tuluyang nakalimutan ni Masha kung bakit siya naroon, at nagsimulang tumingin sa iba't ibang stuffed toys para bilhin para sa student council. Bumili siya ng isang pasang plushie, at nagsimula ring maghanap ng leon na may suot na salamin para sa presidente ng council. Ngunit, sinabi ni Q sa kanya na hindi ito masyadong magugustuhan ng presidente. Nagsimula silang maglakad pabalik kasama si Masha, nang pumasok ito sa isang tea shop para tikman ang ilan sa kanilang mga tsaa. Habang tinatitigan nito ang iba't ibang uri ng paraan ng pagpapakulo, biglang naalala ni Q kung paano naghiwalay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Nagpasya siyang sumama sa kanyang ama. Si Yuki naman ay nagtapos na piliin ang kanilang ina, na nagpilit sa magkapatid na magkahiwalay sa isa't isa. Bigla siyang nagbalik sa realidad, para lang matagpuan si Masha sa kanyang harapan na mukhang nag-aalala. Sinabi nito sa kanya na mukha siyang nasasaktan, at agad siya nitong niyakap habang hinahaplos ang kanyang buhok. Lubos itong ikinagulat ni Q, habang nakakaramdam siya ng bugzo ng nostalgia na bumabalot sa kanya. Kinalaunan sa araw na iyon, naglakad sila pabalik sa silid ng student council. Agad na napansin ng presidente ang malaking laruan sa mga bisig ni Masha. Sinabi nito sa kanya na ang student council ay hindi dapat maging lugar para maglagay ng mga soft toys. Ngunit, tila walang pakialam si Masha rito, at patuloy na sinasabi sa kanya na gusto niya itong bilhan ng leon. Lumapit ang presidente sa mga shopping bag na natatakot nang makakita ng leon, at nagtanong kung ano pa ba ang binili ni Masha. Ngunit sa kabutihang palad, ang mga natitirang bagay ay mga ordinaryong supply sa paaralan, na nagdala ng kaunting kaluwagan sa kanya. Pinasalamatan niya si Q sa pagtulong sa pagbili ng mga supply, dahil hindi niya pinagkakatiwalaan si Masha na mamili ng mag-isa. At lubos itong naiintindihan ni Q, dahil alam niyang gagawin sanang isang ganap na theme park ni Masha ang silid ng council kung pababayaan itong mag-isa. Muling sinabi ng presidente kay Q na dapat nitong muling pag-isipan ang kanyang desisyon na sumali sa student council. Kailangan kasi nila ng mga taong may kakayahan na katulad niya. Tila sumasang-ayon naman si Masha, habang nag-aangkin na dapat man lang siyang sumali sa kanila kahit sa papel lang. Nagtanong si Q kung bakit ba desididong-desidido silang puzzle-in siya sa council. Sumagot ang presidente na sa tingin niya, ay may espesyal na talento si Q sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay. Napakahalaga nito para sa isang student council, at si Q ay naging isang mahusay na vice-presidente noong junior school niya. Sumagot si Q na habang nagtatrabaho sa posisyong iyon, natanto niya na walang tunay na mga ambisyon o layunin ang kanyang sarili na magagawa niyang makamit kung ipagpapatuloy niya ang pananatili roon. Kaya naman, walang saysay ito para sa kanya. Sinabi ng presidente sa kanya na ang mga layunin ay hindi kailanman kailangang nakahanay ng 100% sa layunin ng pagtatrabaho ng may buong kahusayan. Isiniwalat niya na sumali siya sa student council hindi dahil gusto niyang baguhin ang paaralan para sa ikabubuti. Sumali siya dahil gusto niyang makuha ang puso ng babaeng gusto niya. Binunot niya ang kanyang telepono, at ipinakita kay Q ang larawan ng isang matabang incel na mukhang napaka-insecure. Noong una, ay hindi nakilala ni Q ang mataba. Ngunit, isiniwalat ni Ken na walang iba kundi siya iyon 2 taon na ang nakalipas. Nagulat si Q sa kamangha-manghang glow-up na pagbabago. Sinabi naman ni Ken sa kanya na noong panahong iyon, isa siyang talunan na may mababang marka at walang talento sa anumang esport.
Ngunit pagkatapos, ay naging mangingibig siya sa isang napakagandang babae na nagngangalang Sara na bise-presidente. Masyado itong malayo sa kanyang level, kaya nagpa siya siyang pahusayin ang kanyang sarili upang maging isang karapat-dapat na katambal. Ang pagiging presidente ng council ay isa lamang hakbang sa pagkamit ng pangarap na iyon, kaya ang kanyang dahilan sa pagsali ay napakamakasarili. Sumabat si Masha sa usapan at sinabi kay Hughes na kahit siya ay sumali lang dahil magkaibigan sila ni Sasha. Gusto niya itong makausap ng mas madalas. Nag-aangkin siya na ang bawat sumali sa council ay may sariling makasariling dahilan, at ganap na ayos lang iyon. Tila nagpabago ito sa isip ni Hughes ng bahagya. Sinabi sa kanya ni Ken na ganap na ayos lang na sumali siya sa council, kahit na ang temang layunin mo lang ay tulungan ang isang tao na maging presidente. Tumingin si Hughes sa nakangiting si Ken, at humingi ng kaunting oras para pag-isipan ito. Natanto niya pagkatapos na hindi pa dumarating si Alia. Sinabi ni Ken sa kanya na malamang na mahuhuli ito ngayon, dahil lumabas ito para umawat sa isang away sa pagitan ng soccer at baseball team. Pareho kasing gustong gamitin ng mga ito ang field. Agad na umalis si Hughes sa silid ng council, habang nagtataka kung dapat ba niyang tingnan si Alia para masigurong maayos ang kalagayan nito. Samantala, hindi masyadong maayos ang kalagayan ni Alia. Ang parehong soccer at baseball team ay nag-aaway na at nagbabalibagan ng mga insulto, na parang nasa isang Call of Duty lobby. Sinabihan sila ni Alia na mag-usap ng may kagandahang asal. Sinubukan niya itong pakiusapan ang isa sa kanila na gamitin na lang ang mas maliit na field sa tabi ng ilog. Ngunit, walang koponan ang may gustong pumunta roon habang nagsisimula na naman silang magtalo. Binabaliwala ng lahat ang boses ng kawawang si Alia. Sinabi ni Alia sa sarili na palagi niyang pinipiling magtrabaho ng mag-isa. Dahil doon, ay wala siyang ideya kung paano makikitungo sa mga tao at kung paano sila pasusunurin sa kanya. Nagsimulang dumanas ng luha ang kanyang mga pisngi, habang nagtataka siya kung karapat-dapat ba siyang maging miyembro ng student council. Samantala, nakarating si Hughes sa lugar at narinig ang mainit na diskusyon, habang bigo si Alia na umawat sa kanila. Nagpa siya si Hughes na magandang karanasan ito para sa babae at paalis na sana. Nang bigla niyang marinig itong humingi ng tulong sa wikang Russian, na siya lamang ang nakakaintindi. Nagpa siya siyang sumabat sa gitna, at ipinakilala ang sarili bilang miyembro ng student council nila na namamahala sa pangkalahatang ugnayan. Mukhang nagulat si Alia, ngunit naging kalmado nang makita siya. Mabilis na kinontrol ni Hughes ang sitwasyon, at isiniwalat na dahil mas kakaunti ang miyembro ng baseball team, lilipat sila sa mas maliit na Riverside Field. Ngunit bilang kapalit, tutulungan ng mga miyembro ng soccer team ang baseball team na ilipat ang lahat ng kanilang kagamitan. Noong una, ay tila hindi sigurado ang dalawang koponan sa kompromisong ito. Ngunit, nagsalita ang mga manager ng soccer team na nagboluntaryong tumulong sa paglipat ng baseball team. Ang makakita ng dalawang magagandang babae na handang tumulong sa kanila ay mabilis na nagpalambot din sa baseball team, kaya sumang-ayon sila sa kompromiso. Kinalaunan ng gabing iyon, nagsimulang maglakad pabalik sina Hughes at Alia. Humingi ng paumanhin si Hughes sa pagsasawsaw ng kanyang ilong sa mga usapin ng babae. Sinabi ni Alia na gusto niya ang tulong nito sa kanyang mga usapin, at nagtanong kung alam ba niya na magpapasya ang mga manager na tulungan ang baseball team. Ngumiti si Hughes at nag-angkin na ang kapitan ng baseball team ay kasalukuyang karelasyon ang manager ng football team. Kaya naman, hindi ito masyadong nagsasalita dahil gusto nitong tulungan ang kanyang kasintahan. Samantala, nalilito naman ang manager kung ano ang gagawin dahil alam nitong labis ang mga hiling ng soccer team. Sinabi ni Hughes na binigyan niya lang sila ng gitnang paraan, na alam niyang parehong sasang-ayunan ng baseball captain at ng manager. Napatingin sa kanya si Alia na humanga, dahil marami itong naisip at napansin. Naglakad sila nang makasalubong nila si Ken, na nagtanong kung naayos ba ang lahat. Agad na napagtanto ni Hughes na binalak ni Ken ang lahat ng ito sa simula pa lang. Nang tanungin nito si Hughes para sa kanyang desisyon tungkol sa council, huminga ng malalim si Hughes. Sinabi niya rito na handa na siyang sumali sa student council, na ikinagulat ni Alia. Sinabihan naman siya ni Ken na pumunta agad sa opisina upang makuha ang kanyang joining form.
Kinalaunan ng gabing iyon habang nagsisimula na silang maglakad pabalik, tinanong ni Alia si Kyus kung sasali ba ito sa council para tulungan si Yuki na maging bagong presidente. Nagtanong naman si Kyus kung ano ang gagawin nito kung magpapasya nga siyang tulungan si Yuki. Huminga ng malalim si Alia at sinabi sa kanya na hindi siya actress. Makikipaglaban siya sa kanya para maging bagong presidente, na nagpadala ng ngiti kay Kyus. Sinabi ni Kyus sa kanya na nagpasya siyang tulungan itong maging bagong presidente, at hindi si Yuki. Nabigla rito si Alia, habang nangangako naman si Kyus na tutulungan niya itong maging presidente ng council anuman ang mangyari. Sabay alok ng kanyang kamay bilang kasunduan. Pinunasan ni Alia ang kanyang mga luha at hinawakan ang kamay nito bago ngumiti sa kanya. Bigla nitong nagparamdam sa puso ni Kyus ng isang bagay na hindi na niya naramdaman, simula noong makilala niya ang blondeng babaeng iyon sa kanyang kabataan. Biglang pinilipat ni Alia ang kanyang kamay, sabay tanong kung nag-iisip ba siya ng ibang babae sa sandaling iyon. Nagpawi si Kyus habang nagtataka kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. Tinanong siya nito kung si Yuki ba ang iniisip nito, at agad naman itong tumanggi. Ngunit, inisip ni Alia na nagsisinungaling ito kaya nagparating ng isang malakas na sampal, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Pagkatapos, ay lumapit ito sa kanya at tinulungang tumayo, bago sila nagsimulang maglakad muli ng magkasama. Sa daan, ay nag-usap sila tungkol sa pang-araw-araw na buhay, nagbibiro at nagkakatuwaan. Hanggang sa wakas, ay narating nila ang mga apartment ni Alia, at dumating na ang oras ng pamamaalam. Nagtanong si Alia kung masakit pa ba ang pisngi nito. Nag-angkin si Kyus na medyo humahapdi lang ito ng kaunti, ngunit magiging ayos din siya dahil may karanasan naman siya sa mapamiyerkulesan ng pepper spray mula sa mga babae. Nagpasya si Alia na bawasan ang sakit habang lumalapit sa kanya. Nagtanim siya ng isang magaan na halik sa kanyang mga pisngi, na nagpabili ng pamumula rito habang naglalakad palayo, sabay angking ito ay isang friendly kiss lang. Hindi makapaniwala si Kyus sa katatapos lang mangyari habang nakatayo roon ng tulala. Nagtaka siya kung bakit pinaglalaroan ng Russian na babaeng ito ang kanyang puso. Nagsimula siyang bumalik sa bahay, at namatay sa hiya kapag naiisip ang mga banat na kakasabi lang niya kay Alia. Nagtaka siya kung ano ang nagpabigkas sa kanya ng mga ganoong bagay, ngunit sa parehong pagkakataon, ay sumasabay din naman si Alia nang hindi sumusubok na pumalag. Nagtaka siya kung mahal nga ba siya nito, at kung totoo ba ang lahat. Ngunit, pinukpok niya ang sarili sa ulo upang ipaalala na si Alia ay masyadong malayo sa kanyang level, at hindi niya dapat pataasin ang kanyang pag-asa. Bumalik siya sa bahay at natanto na kung ang buong araw na ito ay isang setup para puzzle-in siya sa student council, tiyak na kasabwat si Yuki. Kaya naman, pumasok siya sa madilim na bahay para harapin ito. Natagpuan niya ito sa banyo habang nagsisimula itong magdiwang, dahil ang trope ng aksidenteng pagpasok sa banyo habang nandoon ang kapatid mo ay hindi kailanman nangyari sa buhay nila. Sumigaw sa kanya si Kyus na hindi ito nangyari dahil hindi naman ito kinakailangan, ngunit diretsahang sinabi ni Yuki na gustong-gusto ng mga anime fan ang fanservice. Pumasok sila sa silid ni Kyus kung saan sinimulan nitong patuyuan ang kanyang buhok. Nagtanong ito kung nagawa ba siyang puzzle-in ng presidente o ni Masha sa council. At ubili siyang sumagot na sumali nga siya, ngunit may kondisyon. Sabik na tumingin sa kanya si Yuki, habang sinasabi niya rito na sa halip na tulungan itong manalo sa upuan ng presidente, nagpasya siyang tulungan si Alia sa halip. Nagkaroon ng maikling katahimikan kung saan mukhang napakalungkot ni Yuki. Ngunit, nagpapanggap lang pala ito, dahil iyon naman talaga ang buong plano niya. Gayunpaman, nagsimula siyang umasal na parang isang brat. Sinabi niya kay Kyus na sa teknikal na paraan ay pandaraya ito, at kailangan siyang i-spoil ni Kyus ngayong hindi man lang niya ito susuportahan sa eleksyon. Kinuha ni Kyus ang sukli mula sa kamay nito at sinimulang suklayan ang buhok nito, habang sinasabi rito na talagang masaya siyang makasama ito matapos silang magkahiwalay ng matagal dahil sa kanilang mga magulang. Ngumiti si Yuki at sinabi sa kanya na wala siyang pakialam kung kapatid niya ito o hindi, ngunit makikipaglaban siya gamit ang lahat ng kanyang lakas para manalo sa upuan ng presidente. Umalis ito sa silid na masaya dahil ang kanyang kapatid ay nakahanap ng isang tao na makakapag-motivate sa kanya na magtrabaho ng mas masipag, at nagtaka kung hanggang kailan kaya niya itong mapapanatili. Kinaumagahan, nagising siyang mag-isa.
Nagulat siya nang matuklasang hindi gumawa ng eksena si Yuki para subukan siyang gisingin. Nagtaka siya kung nasaktan ba ito sa sinabi niya kahapon, at nagpas siyang bumawi rito sa pamamagitan ng masarap na almusal. Ngunit, sa sandaling lumapat ang kanyang mga paa sa sahig, bigla siyang ginulat ng kanyang sariling kapatid na nagsimulang tumawa na parang baliw. Sinabi nito sa kanya na kailangan niyang mag-ingat, dahil ngayon ay magkaagaw na sila. Napagtanto ni Kyuz na gagawing impyerno ng kanyang makulit na kapatid ang kanyang buhay. Ngunit, sa kanyang katuwaan, napunta si Yuki sa gipit na sitwasyon sa gitna ng gabi. Sinabi nito kay Kyuz na gusto niya ng tulong para makawala sa pagkakastak. Ngunit, nagpa siya si Kyuz na maghayganti, at sinimulang itulak ang kumot ng kanyang kama sa mukha nito para ikulong ito kasama ang kakilakilabot at maanghit na amoy pawis. Kinalaunan ng umagang iyon, naupo si Alia sa kanyang desk habang balisa at patuloy na tumitingin sa bakanteng desk ni Kyuz. Nagtaka siya kung paano ito kikilos ngayong araw. Mukha siyang medyo nahihiya sa mga ginawa niya kahapon, at biglang nagulat nang pumasok si Kyuz sa silid. Sinubukan niyang umasal ng normal, ngunit nang tingnan niya ito sa araw na iyon, napagtanto niya na mas gwapo at maayos ang hitsura nito kaysa sa karaniwan. Sa buong oras ng klase, ay patuloy niya itong tinitingnan. Nagtaka siya kung bakit tila nagliliwanag ito ng husto, kahit na mukha naman itong normal na normal. Napagtanto rin niya na hindi ito natulog sa klase ngayon, at nag-isip kung ginagawa ba niya ito para sa kanya. Kinalaunan sa laro ng volleyball, mukha siyang tulala nang lumipad ang bola patungo sa kanya. Ngunit, mabilis siyang kumilos at malakas na binalatan ang bola patungo sa court ng kalaban, na nagresulta sa 1 puntos. Agad siyang lumingon sa koponan ng mga lalaki kung saan si Kyuz naman ay nataman ng bola mula sa likod at tuluyang na knockout. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Kyuz ng gym para kumuha ng sariwang hangin habang hinahawakan ang kanyang ulo. Nang sumunod si Alia sa kanya, tiningnan niya ito at tinanong kung maaayos ba ang pakiramdam nito. Sinuri niya ang ulo nito kung may lagnat bago inayos ang sarili nitong buhok. Sa buong sandaling ito, ay nagulat si Kyuz nang makitang mas maganda pa si Alia kaysa sa karaniwan. Agad siyang umiwas ng tingin at nagtungo para uminom ng tubig. Ngunit, ang nauuhaw na lalaking ito ay patuloy pa ring tumitingin kay Alia habang umiinom. Agad niyang isinawsaw ang kanyang ulo sa tubig, na nakakaramdam ng matinding tuwa sa sarili nang lumapit sa kanila si Masha. Nagtanong ito kung maayos ba si Kyuz, dahil narinig nitong nataman ito. Lubos ang katuwaan ni Kyuz sa sarili dahil nakuha niya ang pinakamagandang babae sa paaralan. Nagsimula siyang tumingin sa mga ulap nang sabihan siya ni Masha na yumoko, at sinimulan nitong patuyuan ang kanyang buhok. Matapos maranasan ang literal na langit, nagpasalamat siya rito at nag-angkin na alam na niya ngayon kung ano ang pakiramdam ng isang aso. Hindi nagtagal, sinabihan ni Alia si Masha na dapat na itong bumalik sa kanyang klase, dahil papasok na rin sila ni Kyuz. Sinimulan niyang hilahin si Kyuz patungo sa isang liblib na lugar. Nagtaka si Kyuz kung mapapag-alitan ba siya dahil sa paghawak sa ibang babae. Ngunit sa halip, ay sinimulan niya itong tanungin kung sumasakit pa ba ang ulo nito, at iminungkahi na lagyan ito ng ice pack upang maiwasan ang pamamaga. Nagulat si Kyuz na napakabait nito ngayon. Nagtaka siya kung pumasok na ba sila sa honeymoon phase, at kikilos na ng napakalambing. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang ulo ngunit dumiit palayo, na nag-aangking hindi ito ang dating Alia ngayon. Nagsimulang mamula si Alia at nag-angkin na iba ang hitsura ni Kyuz ngayon, at nag-alala siya kung may masamang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Kyuz na bukod sa hindi siya nag-almusal, lahat ay pareho naman ngayon. Nang marinig ito, napagtanto ni Alia na ang napakalaking gago na ito ay hindi sumubok na magpakabuti para sa kanya. Sadyang masyado lang itong nagugutom kaya hindi makatulog sa klase. Sinitin niya ito para rito, ngunit nag-angkin si Kyuz na hindi lang talaga siya natulog sa klase dahil napakasarap ng tulog niya kagabi. Lalo pa itong nagpahiya kay Alia nang matanto niyang sa buong magdamag ay hindi siya nakatulog, habang ang babong ito ay nagkaroon ng pinakamasarap na tulog sa kanyang buhay. Agad siyang naglakad palayo sa galit, na bumubulong sa sarili na hindi siya kailanman mai-inlove sa isang tanggang tao na katulad ni Kyuz. Habang si Kyuz naman, ay nakaramdam ng mas masarap na pakiramdam ngayon dahil nagbalik na si Alia sa kanyang dating sarili.
Kinalaunan sa araw na iyon matapos ang klase nang tumunog ang bell, masayang tumayo si Hughes mula sa kanyang upuan. Tinanong niya si Alia kung maaari ba silang magtungo sa silid ng council ng magkasama. Tumayo ito nang walang sinasabing isang salita, at nagsimulang maglakad na tila bonus sa kanya. Kinalaunan, napansin nila ang mga lalaki mula sa baseball at soccer team na humihingi ng paumanhin sa isang tao sa loob ng silid. Nagtaka si Hughes kung tungkol saan iyon, at pumasok sa silid para lang matagpuan ang isang tomboy na wala pang miyo, na nagpapakita ng mas nakatatakot na gay aura. Agad na sinubukan ni Hughes na isara muli ang pinto, ngunit hinaranggan ito ng babae gamit ang kamay at muling binuksan. Humingi ito ng paumanhin sa kanila, at ipinakilala ang sarili bilang si Sarah, ang secretary ng council na ito at kasintahan ng presidente. Pareho silang pumasok sa council at naupo, habang nagtatanong si Hughes kung ano ang ginagawa ng mga atleta sa silid na ito. Sinabi sa kanya ni Sarah na nag-aaway na naman ang mga ito, kaya sa pagkakataong ito ay nagtungo siya para ayusin ito gamit ang kanyang kawayang espada at mga kamao. Ito ay usapin lamang ng pagbabante ng karahasan, kung kaya't automatikong nagpasya ang dalawang koponan na umalis. Natawa ang presidente sa sitwasyong ito, na nag-aangking hindi naman ganoon kakatakot si Sarah gaya ng kanyang hitsura. Sinimulan na naman nila ang kanilang lambingan, habang sina Hughes at Alia naman ay nagbibiro tungkol sa kanila. Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Masha, at nagsimula ang unang pagpupulong ng council ni Hughes. Tumayo siya at ipinakilala ang sarili bilang ulo ng pangkalahatang ugnayan, at isinaad ang katotohanan na makakatambal niya si Alia para sa susunod na eleksyon upang tulungan itong maging presidente. Tumingin sa kanya si Alia ng mapangarapan, habang ngumingiti naman ang presidente at binati siya ng swerte. Sinabi ng presidente na dahil naging vice-presidente naman si Hughes noong junior school, mabilis niya itong makukuha ang diskarte. Nang muti para sa araw na ito, makakatambal muna niya si Masha dahil kulang na kulang sila sa tao ngayon, at kailangan ang lahat ng tulong na makukuha. Agad na sumang-ayon si Hughes. Habang si Yuki naman ay ngumiti at sinabi sa presidente na kailangan niya makipag-usap sa art club tungkol sa darating na festival. Sinabi rin niya sa presidente na kakailanganin niya ang tulong ni Alia dahil siya ang treasurer, at kailangan nilang pag-usapan ang pananalapi. Medyo kakaiba ito dahil wala sa mga ito ang napag-usapan bago ang pulong, ngunit sumang-ayon si Alia na pumunta agad. Parehong umalis ang dalawang babae sa silid, habang nagtataka si Hughes kung anong uri ng plano ang pinaplano ni Yuki dahil alam niyang tiyak na may kakaibang nangyayari. Nagkatotoo ang kanyang hinala nang dalhin ni Yuki si Alia sa isang hiwalay na silid, kung saan walang nakakakita sa kanila. Nagpasya si Alia na bawasan ang tensyon at humingi ng paumanhin dito sa pagkuha kay Hughes bilang sarili niyang katambal para sa susunod na eleksyon. Tumingin sa ibaba si Yuki at sinabi kay Alia na huwag mag-alala, dahil hindi naman niya ito kasalanan at si Hughes ang gumawa ng sarili nitong desisyon, na hindi naman niya talaga mamasamain. Ngunit, mas magiging masaya raw siya kung siya ang pinili nito. Tumingin sa kanya si Alia at nag-ipon ng lakas ng loob bago tanungin si Yuki kung ano ba talaga ang nararamdaman nito para kay Hughes. Sa kanyang labis na kagulatan, diretsahang sinabi ni Yuki kay Alia na mahal niya si Hughes nang higit pa sa anumang bagay sa mundong ito, kabilang ang sarili niyang ina at ama. Laking gulat pa rin ni Alia nang ibalik ni Yuki ang parehong tanong sa kanya, at tinanong kung gusto rin ba niya si Hughes. Agad na namula si Alia at napatingin sa ibaba, bago sumagot na si Hughes ay isang kaibigan lamang para sa kanya. Nagpasya si Yuki na higpitin pa ang pagipit sa kanya at tinanong kung umiibig ba ito rito o hindi. Nawalan na naman ng mga salita si Alia habang itinulak siya ni Yuki sa pader, na nag-aangking nasabi na niya ang kanyang nararamdaman na mahal niya si Hughes, at ngayon naman ay turn na ni Alia para linawin ang mga bagay-bagay. Medyo nahirapan si Alia ng ilang sandali, bago sumagot na kahit hindi niya alam kung mahal niya ito, hinding-hindi niya hahayaang makuha ito ni Yuki. Ngumiti nang nakaloloko si Yuki at sinabi sa kanya na sapat na ang usapang ito para sa araw na ito dahil kailangan din nilang magtrabaho, sabay alis sa silid. Si Alia naman ay naiwang nagtataka kung anong laking himala ang nangyari doon. Samantala, pabalik sa silid ng council, nandoon sina Masha at Hughes kung saan ginugol nila ang kanilang oras sa pag-cross-check ng mga dokumento at paggawa ng mga pagwawasto kung saan man kailangan.
Natanto ni Hughes na napakahusay talaga ni Masha sa kanyang trabaho nang mapadpad ang kanyang mga mata kay Chisa, na tila kulang sa brain cells para man lang maglabas ng libro ng maayos, dahil natamba ito sa sahig kasama ang lahat ng mga libro. Hindi nagtagal ay natapos na rin si Masha sa kanyang trabaho at sinabi kay Hughes na dapat silang magkaroon ng maikling tea break bago magtrabaho muli. Agad siya nitong tinayuan at nagtungo para kumuha ng black tea, habang tinatanong naman siya ni Hughes kung umiinom ba ng black tea ang mga Russian tuwing tag-araw. Sinabi ni Masha sa kanya na kadalasan ay umiinom lang sila nito tuwing taglamig. Ngunit, dahil Haponesa ang kanyang ina at mahilig sa black tea, madalas din silang uminom nito tuwing tag-araw. Dahil dito, naalala ni Hughes ang babaeng nagustuhan niya noong bata pa siya, na mayroon ding ina na mahilig sa black tea. Nang putulin ni Masha ang kanyang iniisip at magtanong kung marami ba siyang nalalaman tungkol sa mga Russian, nagsinungaling siya at nag-angkin na nanood lang siya ng ilang pelikula at iyon na iyon. Ang totoo, ay nag-aral siya ng mabuti para matutunan ang lahat ng posible tungkol sa kultura ng Russia. Hindi nagtagal ay naupo si Masha sa tabi niya at sinimulang kumain ng sunod-sunod na kutsara ng jam bago ang bawat higop ng tsaa, na isa ring tradisyong Russian. Sinubukan din ni Hughes na gawin ang parehong bagay, ngunit masyado itong matamis para sa kanyang panlasa. Pagkatapos nito, nagbalik na rin sina Yuki at Alia mula sa kanilang lakad, at agad na kumilos si Masha para ipagtimpla rin sila ng tsaa. Mukhang medyo masungit si Alia ngunit inilagay ang kanyang upuan ng napapit na napakalapot kay Hughes at naupo, sabay tanong kung may problema ba ito. Agad na tumingin si Hughes kay Yuki at natanto na may bago na namang pakulo ang kapatid niya sa pagkakataong ito, kaya nagtaka siya kung ano ang susunod na mangyayari. Masayang tinanong ni Masha si Alia kung may nahanap na ba itong lalaki na gusto niya at gustong pakasalan. Umiling si Alia bago mahinang bamulong sa wikang Russian na masyado pang maaga para sa kasal. Napatingin sa kanya si Hughes nang ibaba ni Masha ang malaking plato ng jam sa harap nito, na sinimulan naman itong lagukin ng may galit. Hindi nagtagal ay pinauwi na silang lahat ng presidente, at sinimulan ni Hughes ang paglalakad pauwi kasama si Alia habang lumulubog ang araw. Nagtaka siya kung ano ang sinabi ni Yuki rito dahil mukha itong stress na stress, kaya nagpa siya siyang gumawa ng paraan. Inanyayahan niya ito sa isang maliit na kafe, na nag-aangking dapat nilang pag-usapan ng kaunti ang kanilang eleksyon para sa presidente dahil wala silang masyadong oras sa paaralan. Bumulong si Alia sa wikang Russian at nagtanong kung date ba ito, na nagpabili ng pamumula kay Hughes, ngunit nagpanggap siyang hindi naintindihan. Naintindihan ito ni Hughes at pumasok sa kafe kasama ang babae. Naupo sila at umorder si Alia ng 2 malalaking smoothie para may post niya ang mga ito sa Instagram, nang magpas siya si Hughes na harapin ang usapin at nagtanong kung may nangyari ba sa kanila ni Yuki. Binigyan siya nito ng naiinis na tingin at sinabing walang nangyari, na lalong nagpatiyak kay Hughes na may ginawang kalokohan si Yuki sa kanya. Biglang tinanong ni Alia si Hughes kung sila ba ni Yuki ang nagde-date, ngunit tahasang itinanggi ito ni Hughes sabay sabing mas pipiliin pa niyang i-date ang sarili niyang ina kaysa kay Yuki. Napaisip si Alia na baka kasama ito sa tropang Alabama, kaya nagpa siya si Hughes na linawin ang sitwasyon. Sinabi niya rito na si Yuki ay hindi ganoon ka-demure at inosente gaya ng kanyang hitsura, at nangakong niloloko at tinutokso lang siya nito. Dahil dito ay medyo kumalma si Alia habang sinasabi sa kanya ni Hughes na kailangan nilang gumawa ng paraan tungkol kay Yuki, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na matatalo sila sa eleksyon. Tumingin sa kanya si Alia na medyo dismayado, ngunit nag-angkin si Hughes na ito ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na kadalasan ay mas maraming kandidato ang sumusubok na lumaban sa eleksyon. Matapos ang isang pangkalahatang pagpupulong kung saan ang mga kandidato ay inaasahang magkaroon ng walang kwentang debate na parang sina Biden at Trump, kalahati ng mga kandidato ay umaatres dahil natatanto nilang wala silang suporta. Pagkatapos, ay pipiliin ang top 3 na kandidato para tumakbo, at sa kanila pipiliin ang mananalo. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay iniisip ng lahat na si Yuki ang mananalo by default, at dahil doon ay walang sinumang interesado na tumayo laban sa kanya. Habang nagpapatuloy si Hughes sa kanyang litanya, tuluyang nawala ang atensyon ni Alia sa katotohanang kahit mag-isa lang sila sa kafe, hindi man lang ito mukhang nahihiya, na tila ba pumupunta rito kasama ang iba't ibang babae araw-araw. Natapos niyang kagat-kagatin ang kanyang straw bago nagpas siyang mag-stress it sa harap mismo nito.
Medyo nagulat dito si Q's, na pumutol sa kanyang takbo ng pag-iisip, habang nagpasya naman si Alia na ito na ang oras para gawin ang klasikong galawan na paghahati sa iisang kutsara. Tinanong niya kung gusto ba ni Q's ng isang subo, ngunit nang tumanggi ito, pinilit pa rin niya itong pasubuhin. Inilapit niya ang kutsara habang humihingi naman si Q's ng ibang kutsara, ngunit sinabihan siya ni Alia na manahimik at ibuka ang kanyang bibig dahil ang mga ganitong bagay ay normal lang sa Russia. Tumingin si Q's sa mukha nito at natanto na malinaw na nagsisinungaling ito, ngunit ibinuka pa rin ang kanyang bibig at nagalak sa kanyang kauna-unahang malalim na indirect kiss. Hindi nagtagal ay nagbalik sila sa kanilang mahihing sarili nang magtanong si Alia kung ano ang dapat nilang gawin kung gusto nilang talunin si Yuki. Sinabi sa kanya ni Q's na noong nakaraang taon, ang presidente nila ay hindi man lang miyembro ng student council ngunit nanalo pa rin sa eleksyon, at iyon ay dahil mayroon siyang plano. Ipinaliwanag ni Q's na sa simula ng taon, si Ken ay isang napakatabang lalaki na may katamtamang marka lang. Ngunit, habang lumilipas ang taon, natapos niyang mabawasan ang lahat ng timbang at nagsimulang gumanap ng mas mahusay sa akademya. Nakuha nito ang suporta ng mga tao dahil na-realize nila na kayang makamit ni Ken ang mga bagay na akala ng iba ay imposible. Sa ganitong paraan, lumikha si Ken ng isang kaakit-akit na kwento na kailangan sa bawat eleksyon. Umorder si Q's ng pagkain para sa kanyang sarili at sinabi kay Alia na dapat itong magbagay ng talumpati sa harap ng buong student body para subukang makuha ang kanilang suporta, at sumang-ayon naman si Alia. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang pagkain at nagsisimula na silang kumain ng alukan ni Q si Alia ng isang subo. Sabik na sumang-ayon ito, ngunit ang talunang ito ay binigyan siya ng ibang kutsara at mangkok para kainan. Dahil napakaanghang nito, muli na namang naluha si Alia. Habang naglalakad pabalik ng gabing iyon, tinanong ni Alia si Q's kung may ideya ba ito kung sino ang magiging katambal ni Yuki. Sumagot si Q's na hindi mahihirapan si Yuki na makahanap ng katambal dahil sikat ito. Ngunit, nag-angkin siya na kung pipiliin nito si Tan bilang katambal, magiging napakaharap para sa kanila ang mananalo. Nagtanong si Alia kung sino si Tan, at ipinaliwanag ni Q's na siya ang naging katunggali ni Yuki noong junior school, na lumaban hanggang sa huli para sa posisyon ngunit natalo lang sa maliit na agwat. Pagkatapos nito, nagpasya na silang magtungo sa kani-kanilang bahay para sa gabi. Kinabukasan, muli silang nagkita sa silid ng council, kung saan nakagugulat na nakahanap na agad si Yuki ng bagong katambal. Pumasok ito na may nagliliwanag na mukha, habang ngumingiti kay Q's bago sinabi na ang kanyang katambal ay walang iba kundi si Ayano mula sa kanyang klase. Diretsyong tumingin si Ayano kay Q's, habang ang lalaki naman ay nagtataka kung bakit ba siya pinahihirapan ng husto ng kanyang kapatid. Kinaumagahan nang bumalik siya sa paaralan, nilapitan siya ni Ayano na nagtanong kung seryoso ba talaga siyang nagbabalak na kalabanan si Yuki sa eleksyon. Nagtaka si Q's kung ano ang pinaplano ng babaeng ito. Sumagot siya na talagang lalaban siya kasama si Alia, dahil nangako siyang gagawin ang lahat sa kanyang makakaya para maging presidente ito. Tumingin sa kanya ng walang kaemosyon si Ayano, at nagtanong kung nakalimutan na ba niya kung gaano kahigpit ang kanyang lolo pagdating sa mga usapin ng pamilya. Nagdala ito ng masamang lasa sa bibig ni Q's, habang naalala ang kanyang lolo na patuloy na nagpuputak tungkol sa kung paano ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Sinabi niya kay Ayano na si Yuki pa rin ang pinakamahalagang tao sa kanya sa mundong ito, at palagi siyang nasa tabi nito. Ngunit sa parehong pagkakataon, tutulungan niya si Alia na manalo sa eleksyon na ito, at iyon ang kanyang huling desisyon. Yumuko si Ayano at nagtanong kung mayroon ba siyang mensahe para sa kanyang lolo. Mainit na sinabi ni Q's na kung may sasabihin ang matandang lalaki, dapat nitong sabihin ng harapan sa kanya at iwanan si Yuki ng mag-isa. Pagkatapos nyon, naglakad siya patungo sa kanyang silid-aralan kung saan hinablot ng dalawa niyang kaibigang incel ang isang magazine na puno ng mga larawan ng mga idol, sabay tanong kung alin ang mas gusto ni Q's. Si Q's ay isang tunay na sigma, na nag-aangking hindi siya interesado sa mga dalawang dimensyong gupit ng papel. Ngunit, nang mapilitang pumili, pinili niya ang babaeng may kayumangging buhok. Agad na nagkomento ang kalbong incel tungkol sa kung paano nagiging kamukha ng babaeng ito si Masha, at nagtanong kung may balak ba si Q's na pormahan ito. Sumagot si Q's na may kasintahan na ito, at masyado itong malayo sa kanyang level anuman ang mangyari.
Biglang pumasok si Alia sa silid-aralan at napansin si Kyuz na hawak ang magazine sa kanyang mga kamay. Kinasungitan niya ito sabay tawag sa kanya na hayop sa wikang Russian, bago nagtanong kung bakit naman magdadala ang isang miyembro ng student council ng librong tulad nito. Ngunit, nangako si Kyuz na si Takeshi, ang incel na may iisang brain cell, ang nagdala ng bastos na magazine, at hindi siya. Tila walang pakialam si Alia at naupong naiinis. Habang si Takeshi naman, na mas matanga pa kaysa kay Biden, ay nagtanong kung gusto ba ni Kyuz na i-date si Yuki. Sumagot si Kyuz na wala sila sa Alabama kaya hindi, at higit sa lahat, gusto niya ng isang babae na maaari rin niyang maging matalik na kaibigan. Ngumiti si Alia at nag-angkin sa wikang Russian na maaari rin siyang maging matalik na kaibigan nito. Nagpamula ito kay Kyuz, habang ang iba naman ay nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinubukan niyang ibahin ang paksa, ngunit ang utak ni Takeshi ay mas makinis pa sa bowling ball dahil hindi ito makakuha ng pahiwatig, at patuloy na nagsasabing ang isang babae ay dapat may cute na ngiti at napakamagiliw sa lahat. Natanto ni Kyuz na nalulungkot si Alia dahil dito, kaya nakiusap siya na maging mas maalalahanin ng kaunti. Ngunit, ang utak palay na incel na ito ay biglang tumalon at nag-angkin na walang pakialam ang personalidad basta't ang babae ay kasing ganda ni Alia. Hinarap siya ni Alia sa kanyang mukha at sinabi sa kanya na ang mga incel na tulad niya ay hindi kailanman makakahanap ng babaeng may 3 dimensyon, sabay hablot sa magazine bago ito tuluyang dinala palayo. Kinalaunan sa araw na iyon, ang lahat ng miyembro ng council ay dumating sa opisina, kung saan nagpasya ang mga babae na isugal ang kanilang mga KitKat dahil pinahihintulutan naman ito sa Russia. Nagpasya si Yuki na kunin ang lahat ng mayroon si Alia, kaya napilitan si Alia na mabuhay sa mga pekeng produkto mula sa Russia. Mukhang magaling naman si Yuki rito dahil mahusay siyang mag-bluff, at hindi siya kayang basahin ng maayos ni Alia. Sina Sarah, Ken, at Kyuz ay nakaupo sa tapat na talahanayan habang nagtatala ng mga marka, nang magkomento si Ken na palagi niyang iniisip na mas magiging kalmado si Alia. Ngunit, tila napakadali nitong basahin, na sinasamantala naman ng husto ni Yuki. Natawa si Kyuz sabay sabing sa labanan ng talino ay pinakamalakas si Yuki. Binalatan naman ni Sarah na hindi niya kailanman maisip kung ano ang nangyayari kay Masha. Palagi kasi itong tumitingin na may napakagandang malaanghel na ngiti, na tila ba isa itong Diyos ang Russian na walang anumang kapintasan. Natawa si Ken, ngunit nagtanong pa rin siya tungkol sa relasyon ni Ayano kay Yuki. Sumagot si Kyuz na nagsisilbi ito kay Yuki at sa kanyang pamilya, gaya ng ginawa ng kanyang mga lolo't lola bago siya. Nagulat dito si Sarah, at nagtanong kung ang mga magulang ba nito ay nagsisilbi rin sa pamilya ni Yuki. Umiling si Ayano. Nag-angkin siya na mga empleyado lamang sa opisina ang mga ito, at pinili niya lang ang landas na ito dahil hinahangaan niya ang dedikasyon ng kanyang mga lolo't lola. Halos madulas sa dila ni Ayano na magkapatid sina Kyuz at Yuki, ngunit nagawa itong takpan ni Kyuz. Sinabihan niya itong mag-ingat, dahil walang sino man sa kanilang paaralan ang nakaalam tungkol sa kanilang relasyon. Mukhang napaka-interesado ni Ken, kaya nagtanong siya kung nakatanggap ba si Ayano ng anumang uri ng espesyal na pagsasanay. Tumanggaw si Ayano. Nag-angkin siya na itinanam sa kanya ng kanyang mga lolo't lola na kailangan niyang maging parang isang anino. Dapat ay palagi siyang malayo sa limelight, at nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Ginagawa ito upang matiyak na ang taong kanyang pinaglilingkuran ay hindi kailanman haharap sa anumang mga isyu. Hindi nagtagal, lumapit din si Masha sa kanilang lamesa at naupo sa tabi ni Kyuz. Sabay tanong kay Ayano kung maaari nitong lagyan muli ang kanyang tasa. Tumingin silang lahat kina Yuki at Alia na ganap na abala sa kanilang laro. Nag-angkin si Kyuz na tila nagpapakasaya naman si Alia, ngunit hindi ito masyadong makita ng iba dahil mukhang stress na stress ito sa laro. Hindi nagtagal ay naubos ang bote ng juice na kanilang pinaghahati-hatian. Dahil dito, nagpasya sina Kyuz at Masha na lumabas para bumili ng mga inumin, at tinanong ang lahat para sa kanilang gustong inumin. Literal na bawat isang tao sa silid ay nagbanggit ng magkakaibang inumin. Habang naglalakad kasama si Masha sa ilalim ng palubog na araw, nagpasalamat ito sa kanya sa pagtayo sa eleksyon kasama si Alia. Malaki raw ang kahulugan nito para sa kanya. Sumagot si Kyuz na hindi nito kailanman kailangang magpasalamat para sa isang bagay na tulad nyon. Ngunit,
Sinabi ni Masha na napaka-espesyal nito. Hindi kasi kailanman hinahayaan ni Alia na tulungan siya ng sinuman, gawa ng ayaw nitong dumapen sa iba. Kaya naman, nakagugulat na handa itong humingi ng tulong sa pagkakataong ito. Diretsahang tinanong ni Hughes kung sadyang nagpapanggap ba itong isang tanggang thought sa paligid ni Alia. Nabigla rito si Masha ngunit ngumiti rin agad. Sabay sabing ayaw niyang makipagkompetensya sa sarili niyang kapatid, dahil alam niyang napakasipag magtrabaho ni Alia. Dahil dito, napaisip si Hughes sa kanyang sariling kapatid na overachiever na napaka-elegante sa paaralan. Nagtaka siya kung nagpapanggap ba itong isang kabuoang nerd kapag nasa bahay. Tinanong naman ni Masha si Hughes kung bakit ba ito nagpapanggap na isang tamad na tao, samantalang siya naman ay napaka-responsable. Nagulat siya sa biglang tanong na ito. Ngunit, ngumiti siya at nag-angkin na gusto niyang mabuhay nang hindi banibigo ang sinuman. Kaya naman, sinusubukan niyang magkunwaring tamad, para walang sinumang dumapen sa kanya kailanman. Mainit na ngumiti si Masha at tinapik siya sa ulo, sabay sabing napakahusay ng kanyang ginagawa. Naramdaman naman ni Hughes na para siyang aso nito, ngunit medyo nagustuhan niya rin ang pakiramdam. Kinaumagahan, hinarang si Alia ni Tan, ang dating karibal ni Yuki, sa gitna ng paaralan. Nagtanong ito kung bakit naman bumaba ng ganoon kababa si Alia para makuha ang katambal ni Yuki na sumali sa kanyang koponan. Nagulat si Alia rito at hindi nalaman ang sasabihin. Tinanong naman siya ni Tan kung natatakot ba siya na wala siyang pagkakataong manalo kung si Yuki ay katambal ni Hughes. Narinig ng lahat sa paaralan ang away na ito at nagsimulang manood, na lalong nagpahiya kay Alia. Sinabi ni Alia rito na si Hughes mismo ang gustong sumuporta sa kanyang koponan, ngunit tumangging maniwala si Tan. Sa kabutihang palad, dumating si Hughes sa tamang sandali at sinabihan si Tan na lumayo. Ipinaliwanag niya na pinili niya talagang tumakbo kasama si Alia. Alam din ito ni Yuki at hindi naman ito minamasama. Sinabihan niya si Tan na humingi ng paumanhin kay Alia. Ngunit, diretsyong lumakad si Tan sa kanya at hinamon si Hughes sa isang presidential debate. Nag-angkin siya na ang mga taong tulad ni Hughes ay hindi dapat magkaroon ng lugar sa student council, lalo na sa eleksyon. Ngunit, sumabat si Alia at sinabihan itong dumaan muna sa kanya kung gusto nitong makipagdebate kay Hughes. Kaya naman, sinabihan ni Tan si Alia na isa lamang itong puppet na may matataas na marka, ngunit walang kakayahang panlipunan o kasanayan sa buhay, kaya mapapahiya lang ito. Idinagdag pa niya na maaaring mas mabuti para sa buong paaralan, na alisin ang pampaganda sa mata mula sa eleksyon. Kaya naman, hinamon niya silang dalawa sa isang presidential debate ng magkasabay. Kinaumagahan, parehong nagtungo sina Hughes at Alia sa presidente ng council upang isiwalat ang kanilang pakikipagtagpo kay Tan. Nagpalito ito sa presidente. Nag-angkin ang presidente na si Tan ay isang iginagalang na mag-aaral at napakatalino rin. Nangangahulugan ito na hindi magiging madali ang manalo laban sa kanya sa mga debateng ito. Mukhang hindi naman nababahala si Alia rito. Ngunit, binanggit ni Hughes na wala silang mapapala rito dahil hindi naman kasali si Tan sa presidential race. Gayunpaman, sinabi ni Alia na magbibigay pa rin ito ng pagkakataon sa kanya upang ipakita ang kanyang halaga. Kaya naman, nais niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan at ideolohiya laban kay Tan sa harap ng buong student body upang makakuha ng karagdagang suporta. Kinalaunan sa araw na iyon, nirepaso ni Hughes at Alia ang kanilang game plan. Sinubukan siya ni Hughes sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga sagot laban sa mga akusasyon ni Tan, hanggang sa masiyahan siya sa kanyang paghahanda. Bago sila umalis, nagtanong si Alia kung hindi ba gusto ni Tan si Hughes. Tumingin ito sa malayo at sumagot na sa tingin niya ay kapwa nila iginagalang ang isa't isa, at walang masamang dugo sa pagitan nila. Sa katunayan, naging napakabuting kaibigan niya si Tan noong middle school. Medyo nagulat dito si Alia at nagtanong kung bakit tatalikuran ni Tan si Hughes sa ganitong paraan. Sumagot si Hughes na malamang na iniisip ni Tan na sinusubukan niya lang magdala ng kaguluhan sa eleksyon. Sa mga mata ni Tan, iniiwan ni Hughes si Yuki sa panahong pinakamalakas ito upang suportahan ang ibang kandidato sa walang katuturang dahilan. Iniisip nitong gusto lang ni Hughes na magdala ng mga hadlang sa daan ni Yuki upang gawing mas kawili-wili ang mga bagay, na hindi naman gusto ni Tan. Kinaumagahan, pareho silang naglakad patungo sa auditorium.
Bigla silang nilapitan ng isang Gen Z na babae na nagngangalang Mia, na karaniwang kaibigan ni Tan. Mukhang kilala nito si Q's. Sinabihan sila ni Alia na mag-relax muna ng kaunti bago maglakad paabant. Hindi masyadong gusto ni Alia ang paraan ng pagdadala ni Mia sa sarili. Ngunit, nag-angkin si Q's na napakasikat nito sa mga mag-aaral, kaya may malaking timbang ang kanyang mga salita. Natanto ni Alia na ang isang taong may maraming koneksyon ay tiyak na maaaring maging isang banta. Sinabihan naman siya ni Q's na huwag mag-alala tungkol doon at tumuon muna sa debate. Hindi nagtagal ay nagsimula ng mapuno ang auditorium ng mga mag-aaral mula sa bawat klase na nagchichismisan tungkol sa eleksyon. Dahan daw ang nagsimulang kabahan si Alia sa dami ng mga mag-aaral. Mabilis na nag-spiral ang kanyang isip. Iniisip niya kung paano siya hindi kailanman nagkaroon ng makabulugang koneksyon sa sino man noon. Ngunit, pinukaw siya ni Q's at sinabihan siyang kumalma. Ang kanyang kaaway ngayon ay hindi si Tan, kundi ang perpektong bersyon ng kanyang sarili na nais niyang marating. Sinabihan niya itong mag-relax muna ng kaunti. Kung may magkaproblema man, siya na ang bahala. Medyo kumalma si Alia dahil dito. Hindi nagtagal ay kinuha na nilang lahat ang kanilang mga posisyon habang nagsisimula ang debate. Ipinakilala ni Ken ang magkabilang panig. Mabilis na nagtungo si Tan sa podium. Sa halip na asintahin si Alia, nagpasya siyang asintahin si Q's. Ipinaliwanag niya na ang mga kasalukuyang miyembro ng Student Council ay tanging pinipili lamang ng presidente at vice-presidente. Nangangahulugan ito na mayroong maraming lugar para sa korupsyon, nepotismo, at paboritismo. Nag-angkin siya na ang mga mag-aaral na walang nakakamit sa kanilang buhay, na may katamtamang marka sa akademya at walang galing sa palakasan ay biglang nagiging miyembro ng Student Council. Ito ay nagbibigay sa kanila ng mas mataas na katayuan kaysa sa bawat mag-aaral na nagbuhos ng totoong pagsisikap. Ipinagpatuloy niya na ang mga miyembro ng Student Council ay dapat tanging pinipili ng mga guro mismo batay sa kanilang mga marka at pagganap sa mga extracurricular activity. Ito ay upang mapalis ang mga tamad na walang ginagawa kundi magdala ng kaguluhan para sa lahat. Talagang humanga ang lahat dahil pumalakpak ang buong student body. Pagkatapos nito, tinawag naman ni Ken si Alia upang ipagtanggol ang kanilang mga pananaw. May tiwalang nagtungo si Alia sa podium at sinimulang ailahad ang kanyang pananaw. Ipinaliwanag niya na ipinagmamalaki ng paaralan ang sariling pamamahala ng mga mag-aaral. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral na nag-aaral sa paaralang ito ay sapat na ang gulang upang malaman kung paano dalhin ang kanilang sarili. Bukod dito, kung naniniwala si Tan na kailangan pa ng Student Council ang tulong ng mga guro upang magpasya sa isang bagay na kasing liit ng pagpili ng mga miyembro, nangangahulugan lamang ito na mahina ang kanyang isip. Hindi niya iniisip na kaya niya itong gawin sa sarili niyang kakayahan. Higit sa lahat, ang mga markang akademiko ay hindi lahat, dahil ang mga tao ay may sariling kalakasan at kahinaan. Ang isang tamad na katamtaman sa pag-aaral ay maaaring magkaroon ng kamangha-manghang kakayahang panlipunan at paglutas ng problema, na napakahalaga sa Student Council. Natanto ni Q's na nailigtas ni Alia ang kanyang posisyon. Ngunit, nagpasya si Tan na sumabat at magsimulang magtanong muli. Subalit, ang lahat ng kanyang mga tanong ay naging walang kwenta dahil mahinahong nasagot ni Alia ang lahat. Napangiti naman si Q's. Iniisip kasi ni Tan na si Q's ang karibal nito sa debateng ito, samantalang sa katotohanan ay si Alia pala palagi ang kaharap niya. Nahirapan si Tan na panatilihin ang kanyang posisyon, kaya nagtanong siya kung ano ang mangyayari kung ang presidente o vice-presidente ay magwala. Ngunit, bago pa makasagot si Alia, ang ilan sa mga mag-aaral na kaalyado ni Tan ay nagsimulang gumawa ng gulo. Tinatawag nila si Alia na isang dayuhan at nag-aangking mas mahusay si Tan. Sa gitna ng kaguluhang ito, tuluyang nabalisa si Alia sa mga aksyon ni Tan. Gumana ang patibong dahil ang gulong iyon ay tuluyang nagpabagsak sa kumpiyansa ni Alia, habang patuloy naman siyang ginigipit ni Tan na sagutin ang tanong. Haharapin na sana ni Alia ang tuluyang pagka-breakdown, nang maramdaman niya ang mga kamay ni Q's sa kanyang likod. Kinuha ni Q's ang mic at nag-angkin na tila nawalan ng boses si Alia dahil nabilaukan ito sa pagkain ng mga hotdog kagabi. Sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang debate mula rito. Ngunit, sa halip na maglatag ng mga seryosong punto, diretso siyang nagsimula ng isang stand-up comedy routine at walang awang rinost ang kawawang presidente ng walang rason.
Isiniwalat niya na kung ang desisyon kung sino ang papasok sa student council ay ipinaubaya sa mga guro na pipili lang ng mga top scorer, hindi kailanman magiging presidente si Ken. Napakapangit kasi ng mga marka nito at isa lamang itong matabang talunan noong unang taon niya. Ngunit, dahil ang student council ay nagbibigay halaga sa hilig at talento, nagawa ni Ken na malampasan ang kanyang matabang sarili. Naging presidente siya na minahal nilang lahat ngayon. Dahil doon, ibinaba niya ang mic at napatingin ang lahat kay Tan para sa kanyang sagot. Ngunit, dahil ayaw nitong Maros, tumakbo ito palayo na sinundan naman agad ni Alia. Naabutan siya ni Alia pagkaraan ng ilang sandali para lang matagpo ang umiiyak ito. Lumabas na ang totoong dahilan kung kaya ito nagwawala. Palagi raw niyang isi-ship sina Kyuz at Yuki sa buong panahong ito. Palagi niyang iniisip na si Yuki ang pinakamagaling simula nang talunin siya nito noong middle school presidential elections. Kaya naman, ang pagpili ni Kyuz kay Alia ay nangangahulugang mas magaling pa si Alia kaysa sa kanya. Naintindihan ni Alia ang kanyang takbo ng pag-iisip, ngunit sinabihan niya pa rin itong humingi ng tulong sa isang psychologist. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa auditorium, kung saan nalaman niyang natapos na ang debate at siya ang iginawad na nagwagi. Ikinwento niya kay Kyuz ang sinabi ni Tan. Sumagot si Kyuz na si Tan ay isa sa pinakamatinding katunggali na mayroon sila noong middle school. Ngunit, tinanggap na nito ang kanyang pagkatalo laban kina Yuki at Kyuz dahil naisip nitong hinding-hindi niya sila matatalo. Tumingin sa kanya si Alia at nag-angkin na magtatrabaho siya ng mas masipag hanggat maaari. Gusto niyang maging isang taong igagalang ni Tan tulad ng paggagalang nito kay Yuki, para maaprobahan din nito ang kanyang pagiging katambal kay Kyuz. Napangiti si Kyuz dito. Ngunit, bigla siyang tinanong ni Alia, bakit mo nga pala ako pinili kaysa kay Yuki gayong napakatatag ng inyong pagsasama? Napatingin sa ibaba ng may kalungkutan si Kyuz, habang naalala kung paano siya napilitang mawalay sa kanyang kapatid at naging mitiing bumawi rito sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanya sa buhay. Ngunit, nagpasya siyang itago ang impormasyong ito. Sinabi niya kay Alia na hindi niya talaga ginustong maging vice-presidente at kinasusuklaman niya ang spotlight. May utang na loob lang siya kay Yuki kaya napilitan siyang gawin ito noon. Ngunit, sa pagkakataong ito ay naiiba ang mga bagay, dahil siya mismo ang gustong sumuporta at makatrabaho si Alia. Naniniwala siyang tiyak na magiging isang mahusay na presidente ito. Mukhang napakasaya ni Alia sa naging pag-uusap na ito. Nagtanong naman si Kyuz kung bakit ito nagpasya na tumakbo sa presidential elections kasama siya, dahil napakahalagang bagay nito at maaari naman itong makahanap ng mas mahusay na katambal. Ngunit, sumagot si Alia sa wikang Russian. Sa pagkakataong ito, kahit si Kyuz ay hindi naintindihan ang kanyang sinabi. Agad itong tumayo at nagsimulang maglakad. Sumunod naman si Kyuz habang nagtatanong kung ano ang katatapos lang nitong sabihin sa kanya. Ngunit, mapaglarong ngumiti si Alia at sinabi sa kanya na mag-aral ng Russian kung gusto niyang malaman ang kanyang sinabi. At dito na nagtatapos ang anime. Kung nagustuhan mo ito, mag-like, comment and subscribe ka na, at mag-abang para sa mga sunod ko pang uploads.